Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, magandang tanghali sa inyo Popoy at Bea at sa lahat ng mga tatay na kagaya ko. Ako nga pala si Felix, 57 anyos na ngayon. Pero ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nagsimula noong 20 anyos pa lamang ako. Mahilig na talaga akong makinig ng mga drama sa radyo lalo na habang nasa trabaho. Minsan nga naiisip ko na ay sarap siguro sa pakiramdam na mapakinggan ang sarili kong kwento na idadrama sa radyo. Kaya heto, minarapat kong magpadala ng sulat sa Dear MOR. Popoy at Bea, laking probinsya ako at sanay sa trabahong bukid. Pero gaya ng karamihan sa kababayan natin, nangarap akong magkaroon ng bagong buhay na malayo sa kabukiran. Kaya naman noong makapagtapos ako ng high school, ay naghanap ako ng trabaho dito sa Maynila. Nag-umpisa ako bilang janitor sa isang kilalang sinehan noon. At nang tumagal ay nag-apply na ako bilang security guard sa isang kumpanya na malapit naman sa pier. Doon ko na rin nakilala ang babaeng mamahalin ko habang buhay, si Marieta. Kagaya ko, lumaki rin si Marieta sa probinsya at nagbakasakali rin dito sa syudad. Marami kaming pagkakatulad ni Marieta kaya naging maganda ang pagsasamahan namin. Ang totoo niyan, Popoy at Bea, makalipas lang ang 3 taon ay nagbunga na nga ang aming pagmamahalan. Ay, sa wakas, makakapagpahinga na rin. Napakadaming pinagawa ni Bossing. Mahal, nandito na ako. Mahal? Nasaan kaya yung babaeng yun? Ay, Felix, buti naman nakauwi ka na. Oh, bakit po? May problema po ba? Si Marieta, yung asawa mo. Pumutok na yung panubigan kanina kaya itinakbo na namin sa ospital. Po? Dalian mo, puntahan mo na doon at walang kasama ang asawa mo. Kailangan din kasi namin umuwi at walang kasama yung mga bata eh. Sige po, may iwan ko na po kayo. Sandali. Kunin mo na yung motor ng asawa ko para madali ka makarating. Mukhang kailangan ka doon eh. Salamat po, Aling Noemi. Sakit na ng mahal. Malapit na ako dyan. Pambihira naman yung nata-traffic pa, oh. Mag-shortcut na nga lang. Ah! Dok, kumusta po yung asawa ko? Ako, iho, ano nangyari sa'yo? Ba't duguan ka? Na-aksidente ako sa motor, Dok. Oh, bakit ka dito numiretso? Dapat sa ER ka pinapunta. Hindi, Dok. Okay lang po ako. Yung asawa ko po. Kumusta po? Asawa mo? Marieta po. Marieta Abendan. Ikaw palang asawa ng pasyente. Opo, Dok. Kumusta po ba siya? Kumusta po yung anak namin? Sige, ganito. Gamutin muna natin yung mga sugat mo. Tapos, mamaya na natin pag-usapan yun sa mag-ina mo. Okay? Bakit po? Bakit hindi niyo masabi sa akin ng diretsyo? Pasensya ka na, iho. Pasensya? Bakit? Ano ba kasing nangyari, Dok? Ginawa naman namin lahat ng makakaya namin. Pero, masyadong komplikado yung pagbubuntis ng asawa mo.
Hindi siya nakaligtas. Hindi niya kinaya yung panganak. Hindi totoo yan. Nasaan na yung asawa ko, Dok? Dok, gusto ko siya makita. Nasaan na siya? Marieta! Asawa ko! Yung anak namin. Kumusta po yung anak namin, Dok? Ligtas po ba siya? Para awa yun na sabihin yung ligtas siya. Ligtas naman at malusog ang bata. Pwede ko po ba makita ang mag-ina ko? Oo naman. Pero hayaan mo muna tingnan natin yung mga sugat mo para hindi na lumala yung pagdudugo. Pasensya ka na, Felix, ha? Wala man lang kaming nagawa. Akala kasi namin, normal na labor lang. Hindi naman namin alam na may komplikasyon pala. Kung alam lang sana namin, hindi sana ako nagmadali na umuwi. Hindi, ayos lang, Aling Noemi. Hindi niyo naman po obligasyon na samahan yung asawa ko eh. Salamat pa rin po kasi kahit papaano, nailigtas naman yung buhay ng anak ko. Ang lungkot lang kasi hindi nyo mapapalaki ng magkasama yung anak nyo. Yun nga po eh. Nakakalungkot. Anong balak mo ngayon? Mahirap mag-umpisa ulit ng mag-isa. Lalo na ngayon na meron ka ng anak. Hindi ko po alam. Sa totoo lang, hindi ko pa po naisip yan. Hindi ko pa po matanggap lahat ng nangyayari. Naiintindihan ko naman yun. Pero wag kang mag-alala. Kung may kailangan kang tulong, magsabi ka lang, ha? Baka sakaling may maitulong kami sa'yo. Salamat po, Aling Noemi. Salamat. Popoy at Bea, hinding-hindi ko makakalimutan ang karanasan ko noong isinilang sa mundo ang anak kong si Jojo, ang kaisa-isa kong anak. Sa sobrang pananabik ko noon ay muntik ko pang ikamatay ang pagmamadali para lang makita ko siya kaagad. Duguan at pipilay-pilay akong nakarating sa ospital pero ang mag-ina ko ang una kong gustong makita. Hindi ko alam ang mararamdaman ko noong araw na yun. Masaya ako na biniyayaan ako ng isang malusog na anak pero kinuha naman sa akin ang babaeng pinakamamahal ko. Gusto kong magluksa. Wala akong gahanang harapin ang mundo. Pero alam kong hindi ako pwedeng huminto dahil may isang buhay na umaasa sa akin. Kailangan kong maging matatag para sa anak namin nang yumao kong asawang si Marieta. Popoy at Bea, mag-isa ko ngang itinaguyod ang anak ko. Kinailangan kong matutunan kung papaanong mag-alaga ng bata dahil wala akong ibang maaasahan na katuwang noong mga panahong yon. Nasa probinsya ang mga magulang namin at ayoko namang malayo sa akin ang anak ko dahil siya lang ang kaisa-isang alaala na naiwan sa akin ng namayapa kong asawa. Napakiusapan ko si Aling Noemi na pakibantayan ang anak ko habang nasa trabaho ako. Pero hindi yun nagtagal. Abala rin kasi siya sa pag-aasikaso sa pamilya niya. Kaya naman para mairaos ang pagiging ama at ina ng magkasabay, isang bagay ang naisip kong gawin. Tahan na, anak. Shhh. Tahan na.
Paano ba to? Bakit tayo mong tumahan, anak? Ano ba nakakayangan sa mga dumadaan eh? Teka, pagtitimpla na lang kita ng gatas ha. Saglit lang. Ay naku, hirap naman itong sitwasyon ko, Diyos ko. Teka. O anak, eto na milk mo. Utatahan na yung baby na yan no ha? Gusto lang dumede ng baby na yan no ha? Ano, ha? Teka, ano yung naamoy ko, anak? Ay, naku naman, oo. Sabi ko na nga ba? Anak naman eh. Tapos mo lang dumumi kanina eh. Ay, magpapalitan naman tayo ng lampin mo. Naku po, may dumating pa. Naku, baka si bossing na yan. Sandali lang po. Diyos ko, paano ba to? Diyan ka muna, baby, ha? Bubuksan ko lang yung gate, ha? Teka. Sir, good morning po. Felix, bakit ang tagal mong buksan yung gate? Boss, pasensya na po. May tumawag po kasi sa intercom eh. Sa susunod, unahin mo yung mga dumarating na sasakyan, ha? Paano kung kliyente yung dumating? Nakakahiya naman kung hindi mo mapagbubuksan agad. Opo, boss. Pasensya na po ulit. Naku po, lagot. Ano yun? Ba't may batang umiiyak? Ano kasi, boss eh? Huwag mo sabihin dinala mo yung anak mo. Sige na. Puntahan mo na at baka kung ano pa mangyari doon. Sige po. Ano ba naman yan, anak? Kung kailan dumating si Bossing, saka pa umiyak ng malala. Nasaan ba yung lampin mo? Dito lang yun eh. Naku po. Madumi na pala lahat ng lampin mo, nak. Anong gagawin natin yan? Alam ko na. Gagamitin ko muna yung kumot ng karelyebo ko dito, ha? Teka. Saan na ba yun? Dito yun eh. Felix. Boss? Ano bang hindi mo dapat dinadala ang anak mo dito sa trabaho? Boss, pasensya na po puto na po kasi yung lampin eh. Hindi ko po mapalitan kasi marami na po lahat ng lampin niya dito. Bawal na bawal yung ginawa mo. Alam ko naman po, boss. Kaya lang, wala na po kasi akong maisip na ibang paraan eh. Wala ka bang pwedeng pag-iwanan sa anak mo? Wala po eh. Mga magulang ko po kasi nasa probinsya tsaka hindi po nila alam na tatay na po ako eh. Sige. Sumama ka sa akin. Saan po tayo pupunta, boss? Sa kantin. Pababantayan natin yung anak mo kay Kanena. Boss, nakakaya naman po. Huwag mo nang isipin yun. Ako nang bahalang kumausap kay Kanena. Kaysa naman hindi mo magampanan ng maayos ang trabaho mo bilang gwardya. Pasensya na po talaga, bossing ha. Wala na po kasi talaga akong mahinga ng tulong eh. Wala yon. Alam kong mahirap din ang pinagdadaanan mo eh. At saka kung gusto mo magstay na lang dito, pwede mong gamitin yung lumang barak sa tabi ng kantin. Para hindi ka na namumblema kung saan mo iiwan yung anak mo habang nagtatrabaho ka. Talaga, boss? Naku, hindi ko po tatanggihan yan, boss. Boss, salamat po talaga ha. Salamat po. Wala yon. Basta gampanan mo ng mabuti ang trabaho mo, ha? Opo, boss. Makakaasa po kayo. Salamat po talaga ng marami, ha? Sige. Popoy at Bea, masasabi kong halos lahat ng hirap sa pagiging isang magulang ay naranasan ko na. Bukod sa pagtatrabaho para matustusan ang pangangailangan ng anak ko, ako na rin ang nagsilbing tagapag-alaga niya. Hindi ko naihanda ang sarili ko dahil buong akala ko ay may makakasama ako sa pagbuo ng pamilya. Hindi sapat na sabihing mahirap
ang magpalaki ng anak ng mag-isa. Kung kaya ko lang na paramihin ang sarili ko noon para magampanan ang lahat ng tungkulin na yun, ay ginawa ko na. Salamat na lamang at napapaligiran ako noon ng mga taong may mabubuting kalooban. Popoy at Bea, dahil nga sa kabaitan ng amo ko, ay nakitira muna kami sa kumpanya ng mahabang panahon. Dahil doon, naging mas madali ang pagiging magulang ko sa anak ko. Mula nang ipanganak si Jojo hanggang sa lumaki siya, ay kasama ko siya. Kaya naman kilalang kilala ko ang anak ko. Lumaki siyang magaling makisama kaya hindi nakapagtataka na marami siyang naging kaibigan. At ang makita siyang maging isang mabuting tao ang pinakamagandang pabuya sa lahat ng hirap na naranasan ko sa pagpapalaki sa kaisa-isa kong anak. Opa, magagabi na. Nagkakape pa rin kayo? Nakita ko nagkakape si Paeng sa tapat nainggit tuloy ako. O siya, may dala kaming ulam. Sabay-sabay na tayong kumain. Mano po, Tay? Kaawaan ka ng Diyos. O sige na, magain na kayo at nang makapagapunan na rin. Sarap nitong ulam Saan ginabili to? Diyan lang po sa kanto. Dyan nga lang din ako bibili sa susunod. Papa, O bakit? may sasabihin po kasi sana kami ni Yula. Ano yun? Huwag mo sabihing mamamanhikan ka na. Makakatikim ka talaga sa akin, bata ka. Ano nga? Tarantado ka, sinasabi ko sa'yo. Mahirap maging batang ama, Jojo. Ilang taon ka pa lang? 19. Naku, wag na wag kang gagaya sa akin. Ay nako, kung alam mo lang kung gaano karaming hirap pinagdaanan ko sa pagpapalaki sa'yo. Pa, mukhang ganun na nga yung mangyayari sa akin. Magiging batang ama ako kagaya niya. Ano? Ano po kasi, Tay, 2 buwan na po akong hindi dinadatnan. Buntis ka? Magpapacheck up nga sana kami pa, kaso hindi pa namin nasasabi sa mga magulang ni Yula Abay, dapat siguro sabihin nyo muna sa kanila. Pa, balak sana naming sabihin kapag sure ng buntis si Yula. O hindi magpa-check up kayo para masigurong buntis nga. Kaso pa, Alam ko na sasabihin mo. Kailangan yung perang pampacheck up, no? Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Masyado kayong mapusok. Wala naman kayong trabaho. Ako kahit na maaga ako naging ama noon, may sarili naman akong pera. Kaya kong bilhin yung pangangailangan mo noon. Ngayon lang naman to, Tay. Kapag nasiguro na po namin na buntis ako at kapag nasabi na namin yun sa mga magulang ko, baka makahingi din po ako ng sustento sa kanila. Ayun na nga Puro sa magulang lang kayo maasa. Dapat naghintay muna kayo na magkaroon kayo ng parehong matinong trabaho bago nyo pinaandar yung kapusukan nyo. noon na pa, mali kami. Kaso andyan na yan Hindi naman namin pwedeng i-atras yan. Sa center muna kayo magpa-check up para lang makumpirma kung buntis nga si Yula. Saka na kayo maglabas ng pera kapag kailangan ng bumisita sa doktor ng mga buntis. Sige pa. Ikaw, Jojo, susuportahan ko yung pamilya na bubuuin mo. Pero ayoko maging tambay ka habang buhay, ha? Maghanap ka ng trabaho para sa magiging anak mo. Opo pa, naghahanap na rin naman ako ng mga applyan Medyo inaalat lang talaga. Kung tinapos mo sana yung pag-aaral mo sa college, mas madali ka sana makakahanap ng trabaho. Sinayang mo lang yung 2 taon na naumpisahan mo na Pa, hirap na nga kayo sa pagpapaaral sa akin ano naman? Obligasyon ko naman yun bilang magulang mo. Naaawa lang ako sa inyo kaya tumigil na muna ako. Kung talaga naaawa ka sa akin,
Sana pinagbuti mo yung pag-aaral mo. Sana nagtapos ka muna bago mo pa iralin yung kapusukan mo. Pero sabi mo nga, nandyan na yan eh. Wala nang magagawa. Kaya kong suportahan ka at ang magiging anak mo. Pero hindi kita pwede konsintihin habang buhay. At ayoko rin na lumaki yung magiging apo ko na may tamad na tatay. Higit sa pera at material na bagay, mas kailangan ng anak mo ng magandang halimbawa. Ipakita mong karespe-respeto ka bilang ama. Opo pa. Popoy at Bea, oo, naging mabuting bata si Jojo sa mga tao sa paligid niya. Marami ang nakakakilala sa kanya sa lugar namin, kaya naman marami siyang nalalapitan sa tuwing meron siyang problema. Kaya lang, iba ang takbo ng isip ng anak ko. Hindi niya sinamantala ang pagkakataon noong pinag-aaral ko pa siya sa kolehiyo. Sa halip ay inihinto niya ang pag-aaral sa kagustuhang tumayo sa sarili niyang mga paa. Pero hindi yun ang nangyari. Kagaya ko, maaga nga siyang naging ama. Ang kaibahan lang, may trabaho na ako bago ako magkaroon ng anak. Samantalang si Jojo ay patuloy na umaasa sa akin. Bilang isang ama, hindi naging madali para sa akin na tanggapin na maagang magkakaroon ng responsibilidad ang anak ko. Alam ko kasi kung gaano kahirap yun. At ayokong maranasan ni Jojo ang lahat ng hirap na dinanas ko noon. Kaya naman ipinangako ko sa sarili ko na kahit anong mangyari ay hindi ko siya tatalikuran, lalo na sa mga panahon na kailangan niya ng masasandalan. Hindi man natupad ang mga pangarap ko para sa kanya, hindi pa rin ako bibitaw sa pagiging isang mabuting ama sa kaisa-isa kong anak. Lalo na ngayong magkakaroon na ulit ng bagong miyembro ang pamilya namin. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Anak Apo. Popoy at Bea, maayos na naipanganak ni Yula ang anak nila ni Jojo. Wala pa silang sariling pera noong mga panahon na yun. Maraming kapatid si Yula kaya hindi rin siya makahingi ng malaking tulong mula sa kanyang mga magulang. Kaya naman para makaraos siya sa panganganak ay nag-apply ako ng salary loan mula sa kumpanya na pinapasukan ko noon. Salamat na lang talaga at napagbigyan ng application ko kaya hindi naging malaking problema ang mga bills sa ospital at ang pangangailangan ng aking apo. Lumipas ang 1 taon, Popoy at Bea, wala pa ring permanenteng trabaho si Jojo. Kung saan-saan lang siya dumidiskarte ng pera. Minsan bilang barker, may mga pagkakataon naman na nakakahiram siya ng tricycle sa mga kaibigan niya na siya namang ipinamamasada niya. Walang maayos na pasok ng pera. Walang katiyakan. Kaya naman naisipan ni Yula na mga ibang bansa para tustusan ang pangangailangan nilang pamilya. Ang apo ko namang si EJ ay pansamantalang inaalagaan ng mga kapatid ni Yula at doon na lamang siya dinadalaw ni Jojo para hatiran ng pambili ng gatas at kung ano-anong mga pangangailangan ng bata. Wala pa nga baka nandun sa bahay nyo. Naalagaan yung anak nyo. Wala daw po kakatawag ko lang kay kuya. Malamang yun nangungubra na naman ng waiting. Hindi pa rin po ba siya tumitigil dyan? Ay nako, ilang beses ko nang pinagsabihan na tigil-tigilan na. Lalo't nagkakahulian nito mga nakaraan, di ba?
Kaso ayaw pa rin maglubay. Hayaan niyo po. Pag nagkausap ulit kami sa telepono, i-remind ko ulit. Ay sige, baka sakali makinig sa'yo. Sige tayo, tawag na lang ako ulit bukas. Maghahating gabi na po dito eh. Sige, mag-iingat kayo dyan, ha? Ay, saan na naman kayo nagpunta yung damuhong yun? Sige, mamaya na lang. Daan mo ako sa kanto, kita-kits. Saan ka na naman galing, ha? Diyan lang pa. Kabilang barangay. Alam mo bang kakatawag lang ng asawa mo? Oo, sabi. Aba, hinahanap ka. Di ko naman alam kung nasan ka. Hindi ko tuloy alam kung ano sasabihin sa kanya. Alam ko naman nagpadala na ng pera. Sus, pera na naman. Tuwing tatawag ang asawa mo, puro pera hinahanap mo. Ganun talaga pa. Kaya nga siya nag-abroad eh. Kung kamustahin mo naman kaya yung kalagayan ng asawa mo? Hindi mo makakatawag yun kung hindi maayos ang kalagayan niya eh. Aba, Jojo, hindi porket nakakatawag ang asawa mo nasa maayos na siyang kalagayan. Hindi mo alam ang pakiramdam ng mag-isa sa ibang bansa at malayo sa mga mahal mo sa buhay. Ay, eto naman po tayo. Dapat nga ikaw ang naghahanap buhay para sa mag-ina mo. So gusto niyo ako yung mag-abroad? Hindi yun ang ibig ko sabihin. Kung may maayos ka lang sana na hanap buhay, hindi sana kailangan ni Yula na mga ibang bansa. Gumagawa naman ako ng paraan ah. Paraan? Anong paraan? Yang pagkubra-kubra mo sa illegal na sugalan na yan. Aba, Diyos ko, Jojo, walang permanente dyan sa diskarte mo na yan. Pansamantala lang naman to. Habang naghihintay na mas magandang trabaho kaysa naman tumambay lang ako. Paano kung madamay ka sa mga hulihan? Alam mo namang bawal yung sugal na yan, di ba? Pa, malakas ang kapit namin sa munisipyo. Hindi kami gagalawin ng mga bata ni Hepe. Ay nako, ewan ko sa yung bata ka. Ayaw mong maniwala sa akin. Ngayon lang to pa. Pag nakaipon na ako ng pera, titigil ko na to. Yun kung buhay ka pa nun. Si Papa, puro negative iniisip eh. Maliligo na nga ako. Alis ka na naman. Kailangan pa. Ay, hindi ko na alam gagawin ko sa yung bata ka. Tigil nyo na kasing kakaisip. Maaga kayong tatandaan yan eh. Paalis na ako. Kunin nyo to, pambili ulam. Hindi ko kailangan yan. Idagdag mo na lang sa pambili ng pangangailangan ng anak mo. Sige, bahala kayo. Iuwi mo na dito si EJ. Ano? Iuwi mo na dito yung apo ko. Hindi mo naman naaalagaan doon eh. Sino mag-aalaga dito? Di ako. May trabaho kayo, di ba? Panggabi naman ako eh. Sa umaga ako magbabantay sa kanya. Tapos sa gabi ikaw. Para mapilitan kang umuwi sa gabi. Hindi yung gala ka ng gala. Papa naman eh. Ang ayos-ayos ng lagay ng anak ko doon, kukunin ninyo. Maayos? Maayos ba yung hindi man lang siya naaalagaan ng magulang niya? Hindi naman ibang tayo nag-alaga sa kanya doon ah. Mga kapatid ni Yula yun ah. Mga kapatid ni Yula na may sariling pamilya. Hindi ka ba nahihiya? Pinapabantayan mo yung anak mo tapos ikaw nagbubuhay binata? Sige na. Kukunin ko na, matigil lang kayo. Puisit. Popoy at Bea, ilang beses naming pinagtalunan ni Jojo ang pagkuha sa apo kong si EJ mula sa mga kapatid ni Yula. Ayaw niya kasing nasa puder namin ng bata dahil alam niyang hindi niya magagampanan ang pagiging ama. Lalo't halos hindi na siya umuwi ng bahay. Kaya nang minsang makausap ko ulit sa telepono si Yula, ako na ang nakiusap na dalhin na lamang sa akin ang apo ko. At salamat naman sa Diyos. At pumayag siya. Samantala si Jojo naman ay ganun pa rin ang kalagayan. Walang maayos at permanenteng trabaho. Hindi ko nga alam kung papaano niya nagagawang tustusan ang sarili niya bukod sa paghingi ng pera sa asawa niyang nasa ibang bansa. Maayos naman ang naging kapalaran ni Yula sa ibang bansa, Popoy at Bea. Kaso nga lang, may mga kapatid at pamangkin din siyang tinutulungan kaya hindi siya nakakauwi dito sa Pilipinas sa takdang oras. Tumanggap siya ng mga racket sa Middle East
kahit na paso na ang working visa niya. Sa madaling salita, naging TNT siya sa ibang bansa. Noong una ay naghintay lamang siya ng magandang pagkakataon para makauwi. Pero habang tumatagal, ay nawawalan na siya ng pag-asa hanggang sa ginusto na lamang niya na doon na tumira nang walang maayos namang papeles. Nagbinata ang apo ko nang hindi man lang nasisilayan ng kanyang nanay. Sa telepono na lamang sila nakakapag-usap. Samantalang ang tatay naman niya ay palaging wala sa bahay. Lumaki ang apo kong si EJ nang walang magulang sa tabi niya. Oh, nandiyan ka na pala. Mano po, Papa? Nagmerienda ka na ba? Opo, nilibre po ako nung isa kong kaklase. Ah, Papa, si Daddy po, hindi pa rin nakakauwi. hindi pa eh. Ewan ko ba dun sa ama mong yun? Kung kailan tumanda, saka pa nagbuhay binata. Bakit? May problema ba? Pwede mo naman sabihin sa akin na po. Papa, pinapatawag kasi si Daddy sa school eh. Bakit? May nagawa ka ba? Wala Bakit nga? Basta pa, kailangan daw may pumunta na guardian ko. Kaso, sino ang pupunta? Si Mami, di na nakauwi dito sa Pilipinas. Si Daddy naman, di ko mahagilap kung nasaan. Hindi ba pwedeng ako na lang? Kayo po? Oo sana, kung pwede. Total, ako lang naman yung nanditong kasama mo eh. Okay lang sa inyo pa? Oo naman. Yay! Sige Papa, kayo na lang pumunta sa school bukas. Sige. Pero teka, ano muna yung kasalanan mo at bakit kailangan pumunta ang guardian mo? Basta. Punta na lang kayo bukas pa para makausap niyo yung advisor ko. Tapos bukas niyo na lang ako pagalitan kung papagalitan niyo ako. May siraulong bata pala ito eh. Gusto pa yung pa-suspense. Sige pa, bihis muna ako sa kwarto. Ma'am, ano bang kasalanan ng apo ko at pinatawag niyo ako? Ay, hindi po ba nasabi sa inyo ni EJ ang dahilan? Hindi nga eh. Kinakabahan tuloy ako at baka kung anong kalokohan ang ginawa ng batang yan. Huwag ho kayong mag-alala. Walang ginawang kalokohan ng apo nyo. Kung ganun po, bakit niyo po ako pinatawag? Ang totoo ho niyan, sir. Matutuwa kayo sa sasabihin ko. Ba talaga? Kung ganun, sabihin niyo na kagad. Kasi po, isa si EJ sa mga napili ng school para lumaban sa investigatory project. Investigatory... Ano nga ulit yun? Investigatory project po, sa science. Contest po yun para sa mga estudyante na may potensyal sa pag-iimbento. Nako napakatalino po ng apo ninyo. Talaga? Aba, nakakatuwa naman kung ganun. Opo, sobrang sipag niyang mag-aral at napakagalang na bata. Marunong makinig sa klase. Ay naku, salamat naman at hindi nagmana sa ama. Kaso nga lang ho, kakailanganin niya ng malaking pera para sa mga gastusin sa contest. Malayo ho kasi ang venue at 3 araw ang itatagal ng event. Kaya ho namin kayo pinatawag para sana kausapin kung pwede niyong suportahan ng bata. Abay, oo naman. Pwedeng-pwede. Apo ko yan eh. Proud na proud ako dyan. Nako, magandang balita ho kung ganon. Yung ibang magulang kasi, hindi suportado ang anak nila. Kapag nalalaman na may gagastusin, umaatras na ho. Ay nako, ibahin niyo ako, madam. Kung kailangan magdoble kayod ako para sa kanya, gagawin ko. Basta para sa pangarap ng apo ko, wala akong hindi kayang gawin. Salamat naman ho kung ganon.
Ikaw bata ka, may pa-suspense ka pang nalalaman. Akala ko tuloy may kasalanan ka sa school kaya ako pinatawag. Gusto ko kasi kayo i-surprise pa. Ay, nako ka. Buti na lang good news yung ibinalita sa akin ng maestro mo. Talaga pa? Good news yun para sa inyo? Abay, oo naman. Hindi lahat ng lolo ay nabibiyayaan ng matalino at responsableng apo. Kahit na mapapagastos pa kayo sa akin? Apo, yung mga gastos na yan, magagawa ng paraan yan. Naigapan ko nga yung daddy mo nun eh. Ikaw pa kaya? Mas marami na akong alam sa buhay ngayon. Nako, sisiw na lang sa akin yan. Kaya lang, Papa. Medyo matanda na kayo eh. Dapat nagpapahinga na kayo. Abay, malakas pa ako. 55 pa lang ako eh. Hindi pa nga ako senior. Salamat, Papa. Kahit napasaway at palaging wala si Daddy, nandyan naman kayo. Ay, sayang lang no. Sana naging kasing tinumo yung daddy mo. Siguro mas masaya tayo ngayon. Hayaan nyo, Papa. Siguro darating din yung time na magsasawa si Daddy sa pagbubuhay binata niya. Tapos, babalik din yun dito. Sana nga apo, sana nga. At nang makumpleto na rin ang pamilya natin sa wakas. Popoy at Bea, hindi nga naging sapat ang mga pangaral ko para mabago ang anak kong si Jojo. Tuloy pa rin siya sa pakikipagbarkada kahit na meron na siyang sariling pamilya. Maluwag na rin sa dibdib kong malaman na nagagawa niyang tumayo sa sarili niyang paa. Pero yun nga ang problema eh. Sarili niya lang ang iniisip niya. Nakalimutan niya nang meron siyang anak, ang apo kong si EJ, na umaasa sa kanya. Hindi ko lubos maisip na lumaki ng ganun si Jojo matapos ang lahat ng paghihirap ko para sa kanya. Ni hindi man lang niya nagawang alagaan ang sarili niyang anak. Malayong malayo sa pag-aaruga at sakripisyo na ginawa ko noong bata pa lamang siya. Popoy at Bea, gabi-gabi akong nagdarasal sa Panginoon na sana ay hipuin niya ang puso ng anak ko at tuluyan na siyang bumalik sa amin. Na sana ay mapag-isip-isip niyang napakahalaga ng responsibilidad niya bilang isang ama. Na sana ay maranasan niya rin ang galak na naramdaman ko sa pagpapalaki ng isang anak. Pero lalo namang naging malayo sa amin si Jojo. May mga buwan na hindi na siya umuuwi. Ang alam lang namin kung kani-kaninong barkada na siya sumasama. At ang ilan sa mga kaibigan niya ay di hamak na mga mas bata pa kesa sa kanya. Hindi na rin siya pinapadalhan ng pera ng asawa niyang si Yula simula noong malaman niya ang pinaggagawa ni Jojo dito sa Pilipinas. Pero hindi doon natapos ang problema. Dahil isang desisyon ang ginawa ni Jojo na sobrang nagpabago ng lahat. Papa! Papa! Ano ba naman Papa! yan? Natutulog yung tao eh. Papa! Sandali. Ay, sa wakas. Akala ko hindi nyo nakapagbubuksan eh. Abay, buti naman. Naalala mo pang umuwi. Kuha lang akong damit. Ano? Alis na ako dito.
Anong aalis? Bakit? Saan ka pupunta? Basta. Hoy, Jojo, umayos ka nga. Kung umasa ka, parang wala kang anak ah. Di lang naman ako magulang nun eh. Teka, nasa na ba yung batang yun? Nasa eskwelahan, malamang. Buti na lang. Kaya nang bahala magsabi sa kanya pag-uwi ah. Magsabi na ano? Na umalis na ako. Di na ako magpapakita ulit. Bakit nga? Basta nga, wag na kayo maraming tanong. Aba, talaga magtatanong ako. Paano yung anak mo? Iiwan mo dito mag-isa? Yan dyan naman kayo eh. Diyos ko, magagawa mong iwan ang anak mo? Para saan? Para magbuhay binata ka sa ibang lugar? Kasama yung mga walang kwenta mong barkada? Pwede ba pa? Wag na kayo makialam. Buong buhay ko lagi na lang kayo nanghihimasok sa akin eh. Buong buhay mo nakasuporta ako sa'yo. Dahil anak kita. Unang araw mo pa lang sa mundo. Katakot-takot na sakripisyo na yung binigay ko sa'yo. O tapos nanunumbat kayo ngayon? Hindi ako nanunumbat. Pinapaintindi ko lang sa'yo na iba ang panghihimasok at iba rin ang pagtupad sa responsibilidad bilang magulang. Magkaiba yon. O sige na pa, nagets ko na. Mabuti kayong magulang, mabuti kayong tatay, pero mula ngayon, hindi nyo na kailangan mamblema sa akin. Wala na kayong iintindihin na anak. Wala na kayong sakit sa ulo dahil aalis na ako. Tabi nga dyan. Kunin ko yung mga natitira kong gamit. Papa! Ano po? Bakit dito kayo sa labas nakatambay pa? Wala naman. Nagpapahangin lang. Okay. Sige po, sunod na lang kayo sa loob pag okay na kayo. Papa? Papa? Bakit ang gulo ng cabinet ni Daddy? Bakit wala na yung mga damit niya doon? Papa, anong nangyari? Pa? Si daddy mo, iniwan na tayo. Iniwan? Paanong iniwan? Kinuha na niya lahat ng gamit niya. Kaya hindi na siya papalik. Pa. Hayaan nyo na siya pa. Wala din naman siyang kwentang daddy. At saka, nandito pa naman ako. Hindi ko kayo iiwan. Alam ko naman yun, Apo. Masama lang ang loob ko kasi lahat namang ginawa ko para sa daddy mo. Pero ito lang yung ginawa niya. Ito yung isinukli niya. Papa. Ayos lang naman sa akin kung hindi niya suklian yung mga ginawa kong sakripisyo sa kanya. Pero nakalulungkot lang isipin na lahat ng ginawa ko hindi naging sapat para lumaki siyang mabuting tao. Papa, wala naman sa inyo ang problema eh. Na kay Daddy ang diferensya. Kahit gaano kalaking sacrifice pa ang gawin nyo, kung ayaw niya talagang maging mabuting tao, wala kayong magagawa. Basta, kung minalas kayo sa anak, sisiguraduhin kong swerte kayo sa apo. Salamat, Apo. Kahit papano masasabi kong makakapag-iwan ako ng isang mabuting tao dito sa mundo. Bigo man ako bilang tatay, tagumpay naman ako bilang lolo. Sa tinami-dami ng pinagdaanan ko, ikaw ang pabuya sa akin ng mundo. Popoy at Bea, kung meron mang magandang bawi ang mundo sa hindi magandang kapalaran ng pamilyang binuo ko, yun ay walang iba kundi ang aking apong si EJ. Malayong malayo siya sa ugali ng kanyang ama. Akala ko matatapos na
kay Jojo ang pagiging ama ko. Pero salamat na rin sa Diyos at binigyan niya ako ng panibagong dahilan para gustuhin gumising sa bawat umaga. Binigyan niya ng karugtong ang buhay ko. At totoo nga ang sabi ng iba, kung masarap maging tatay, mas masarap ang maging lolo. Higit pa sa doble ang malasakit at pag-aaruga na handa mong ibigay. Lalo na sa sitwasyon ko. Wala na akong asawa kaya naibubuhos ko ng buong buo ang pagmamahal ko sa nag-iisa kong apo. Popoy at Bea, simula nang umalis ang anak kong si Jojo, ay hindi na namin siya ulit nakita ng personal. Sa online na lamang kami nagkakausap. Mukhang maayos naman ang kalagayan niya pero hindi namin maiwasang sumama ang loob dahil para bang napakadali lang para sa kanya na talikuran ang pagiging tatay sa kanyang anak na si EJ. Ang kwento ko ay kwento ng dalawang magkaibang klase ng ama. Si Jojo na mas matimbang ang pagmamahal sa sarili kaysa sa pamilya. At ako na handang gawin ang lahat para sa anak at apo. Hindi ko sinasabing naging masamang tatay ang anak ko. Pero pwede kong sabihin na mahina siyang klase ng ama. Ang hiling ko na lamang siguro ay sana ay hindi lumaki ang apo kong si EJ na kagaya niya. Hanggang dito na lamang Popoy at Bea. Ngayon pa lang ay nagagalak na ako sa posibilidad na mapapakinggan ko ang sarili kong kwento sa pamamagitan ng programa ninyo. Nagmamahal ng lubos, Felix. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Anak Apo. Mga kapamilya, oras na natin, 12 minutes bago mag-alas 2 ng hapon, 1:48 na. Kita nyo naman, dalawang ipinakilala sa ating klase ng ama. 'Di ba ni Tatay Felix sa pamamagitan ng kanyang buhay. Kita nyo naman. Anong klaseng ama kayo doon? Kayo ba si Tatay Felix na gagawin lahat para sa kapakanan ng inyong mga anak? O kayo si Jojo na, buhay naman yung bata, bahala na kayo dyan. Sana alam nyo, Diyos ko, alam mo Popoy, sobra akong nalulungkot para dito sa letter sender natin. Kasi aminin mo una sa lahat, napakahirap pag yung bata. Ako nga na meron akong kapartner na inalagaan yung baby ko, hirap na hirap ako. Paano kung mag-isa ka pa? 'Di ba? Tapos kailangan mo pang magtrabaho, wala kang maasahan. Meron nakakatulong sa iyo pero hindi naman araw-araw or consistent. So alam mo yun, naiintindihan ko yung part na yun ni Tatay Felix. Sobrang naghirap ako sa iyo. Tapos eto pa, nasakripisyo pa yung buhay ng nanay para dito sa putong lupang pangalan to ni Jojo. Si Jojo. Tapos gaganyanin niya lang yung tatay niya, gaganyanin niya lang yung buhay niya. Alam mo, sobrang nakaka-stress, sobrang nakakainis sa totoo lang. Hindi ko, alam mo, pag nakita ko talaga tong Jojo na to, babatukan ko talaga to. Ano yung, kukunin ko yung kaluluwa, sasampalin ko, babalik ko yung kaluluwa. Parang gano'n. Kaluluwa na talaga. Hindi ba pwede? Pisngi na lang. Tuktukan mo na lang siguro. Mas masakit pag kaluluwa, parang matauhan. Although hindi naman natin pinopromote ang violence dito sa ating programa. Pero 'di ba, yan nga yung sinasabi, Yan din yung naiisip ko bilang isang ama, Bea. At feeling ko marami rin naman na 'di ba, maging di bali nang hindi kayo mayaman, di bali nang hindi ka top notcher sa eskwelahan, hindi baling hindi ka ang pinakamagaling, pero maging mabuti kang tao. 'Di ba? Yun yung maging mabuti kang tao.
Kasi kapag sinabi mong mabuting tao, hindi lang yung mabuting makisama, hindi lang, pagka sinabi mong mabuting tao, mabuti kang anak, mabuti kang kapatid, mabuti kang kaibigan, mabuti. Kahit hindi ikaw ang pinakamagaling, hindi yung may tinatalikurang kang responsibilidad. Hindi ba? O, di bali nang medyo mahina ang utak mo, sabihin na natin, di bali anak, walang problema dyan. Basta ikaw ay mabuting tao, hindi ka sakit sa ulo. Kaso yan, paano yan? Sige nga, marami nga siyang kaibigan, pero yung sarili niyang pamilya, sarili niyang anak, tinalikuran na, paano yan? Wala nga sinabi sa atin na merong bisyo, sabihin na natin nagdodroga, itong barkada actually. Jojo, di ba? Barkada lang pero ibig sabihin, kung hindi man sila nagdodroga, salamat, di ba? Pero siguro hindi pa rin maganda di ba? Hindi pa rin naging maganda na yung set of friends niya. Kasi kung yung set of friends niya ay concerned sa kanya, pare umuwi ka na, kailangan ka nung anak mo. Kailangan ka namin dito siguro sa mga racket natin, pero hindi umuwi ka muna, mas kailangan ka ron, anak mo yun Dugot laman mo yun Siguro isa yan na Popoy sa sa resulta ng pagkakaroon agad ng anak o responsibilidad sa batang edad, 18. Although, hindi pa rin yun excuse. Kasi tingnan mo nga si Tatay Felix, bata rin naman siya nung nagkaroon ng nung nagkaroon ng Jojo Kaso ang pinagkaiba nila, nagsikap kasi umpisa pa lang itong si Tatay Felix. Etong si Jojo, well, hindi naman natin pwedeng sabihin na na-spoiled ni Tatay Felix para maging ganyan, nagkaganyan. Pero agree ako dito sa sinabi ni Sergio na yung ganitong klaseng kwento, nagpapatunay daw na kahit gaano man naging mabuting magulang sa mga anak mo, hindi ka nakakasiguro na magiging katulad mo sila. Yun nga isa sa mga Popoy mystery ng isang pagiging magulang. Naging mabait ka naman, binigay mo naman lahat, pero bakit nagkaganon yung naging resulta? So, alam niyo, para sa mga magulang na katulad ni Tatay Felix, sometimes wag niyo pong sisihin yung sarili niyo. Kasi nung ginawa niyo po yung pag ang bata kasi yung tao pinapanganak, meron na yung sariling may mga bagay yan na namamana sa atin, pero meron na yung sariling identity sa DNA niya, meron na sariling pag-uugali at personalidad yan. Kaya minsan kahit na gano'ng bait natin, pag-aalaga natin, kung nakaano na sa katawan niya, sa utak niya, na ganito ang magiging ugali niya, wala po talaga tayong magagawa. Nagkataon lang na kamalas-malasan, alam mo yun, hindi nilabanan ni Jojo yung mga temptations of having fun, living the life of a binata pa din and everything. Kasi tingnan mo, yung asawa niya, medyo naging spoiled din siya doon. Yung asawa niya yung naghanap buhay. Padala ng pera. Kaya ayan, ang sarap din tuloy ng buhay nitong si Jojo. Hindi niya pinukol yung sarili niya na siya yung magtrabaho para sa pamilya, no? Yan yung isa sa mga nakaka-stress nga naman talaga. May mga lalaki na kiniklaim nila na lalaki ako yung bahala sa pero alam mo yun, hindi man lang ako ang padre de pamilya, ako malakas, pero hindi man lang makatrabaho, di ba? Makapag-provide okay, ikaw malakas, pwede ba maglaba? Ikaw maglaba, sakit yung ko O magluto ka na. Alam mo naman, hindi naman ako marunong magluto Kinakaliskisan ba yung baboy? Diba hindi pa nakaliskisan yung baboy Binabalahibuhan yun. Hindi kinakaliskisan yun. Pero yan, totoo yun. No? Pag-usapan natin saglit nga yung sinasabi mo na it's a mystery kung papaano nga mga mababait na mga magulang o maayos namang pagpapalaki sa bata ay hindi garantiya. Diba? Karamihan sa atin ang sinisisi rin is the environment, yung ginagalawan ng mga tao. But I don't think so. Diba? Totoo yun na nakaprogram na sa atin yung kagandahang loob, pero yung pagiging masama, I don't think so. Diba? Kasi nasa sa atin kung saan, alam mo, pagka tinuruan mo ang tao na maging mabuti, yun at yun yung mapoprogram Yun yung matatanim sa utak niya, yung responsibility, yung yung pagiging ama, ayan. So, ako ayokong sisihin itong si Tatay Felix. Okay? Ayoko siyang sisihin, 'di ba? But maybe, just maybe, at some point, meron siyang naibigay na sobra at hindi, kumbaga,
Dapat in-appreciate na lamang ni Jojo, pero sa kanya parang hindi, ni-spoil naman ako ni tatay. Mahal ako ng tatay ko eh. Alam mo yon, yung ang tao alam niya na wala naman siyang ibang choice kundi ang mahalin ako, ibigay sa akin ang lahat dahil kami na lang ang magkasama. Kaya kung sakasakali, 'di ba, na kayo ay merong magulang na katulad ni Tatay Felix, 'di ba, na pwede niyong abusuhin, 'di ba? Pwede niyong anong tawag mo rito? Kumbaga ay mamimihasa, 'di ba? Mamimihasa ka sa mga hinihingi mo sa kanya. Alam nyo, pinahihirapan nyo yung buhay nyo. Kung sakasakaling ganyan. Yung bang ang hinahanap lagi ng katawan is yung convenience. 'Di ba? Huwag nyo hanapin yung convenience, yung hindi kayo mahihirapan. Gusto nyo nakahiga lang o kaya kaya ni tatay yan, kaya naman to ni ano. Papaano? I mean, kahit naman sa mga atleta, 'di ba? Kahit pa sabihin mo na magaling ka mag-basketball ngayon, kailangan mo mag-practice. 'Di ba? At kapag hindi mo pina-practice yung sarili mo kung papaano nga ba ang maging responsable sa loob ng inyong tahanan, papaano ang maging responsable bilang isang anak, and in the future maging isang magulang, papaano ka pagkadating nung pagkakataon. Ganyan yung nangyari dito kay Jojo. Sa tingin ko, hindi na yung pagkukulang ni Tatay Felix dahil alam natin, 'di ba, na ibinibigay. It's just that itong si Jojo ang merong malingang tingin sa kanyang utak na hindi ako pababayaan tatay ko. Which is totoo naman, hindi ka pinabayaan. Pati nga anak mo. Anak mo nga eh. But you don't take it that way para sa mga katulad ni Jojo. Nagkamali ba si Tatay Felix? Of course not. 'Di ba? Nandun lamang siya sa mga pagkakataon na kaya niya at meron siyang maibibigay. 'Di ba? At kailangan niyang ibigay yung pagmamahal, yung atensyon, yung mga pangaral, nandun siya. Ngayon, ang diferensya is with you, with Jojo. Huwag mong sasabihin, huwag kang babalik sa magulang mo. Ikaw kasi sinanay mo ko na ganito tayo na hindi ako sanay magtrabahong ganito, hindi ako makahanap, mapili ako sa trabaho. Pili lang ng pili, pero yung to take responsibility, doon pa lang sa paghahanap ng trabaho, 'di ba? Mapili na, ay hindi pa pwede yung ganun sa buhay. Diyan sa mga nakikinig dyan na medyo masakit, pero huwag tayo masyadong mapili sa trabaho. Basta alam natin na tayo ay walang sinasagasaang tao, walang masasaktan sa hanap buhay natin, 'di ba? At legal at walang mapapahamak sa hanap buhay natin. Just go, 'di ba? Maliit man yung sahod, maliit yung wala ka nang makain, wala kang mai-provide sa anak mo, mapili ka pa. 'Di ba? Syempre pumili ka, basta maayos, basta walang mapapahamak. Oo, 'di ba? Pero legal. Sa mga katulad nitong si ito yung mga racket lang si Jojo. Yan yung mahirap. Diyan pa lang makikita mo na hindi siya nagte-take ng responsibility ng seryoso. Ayan. Ang anak mo, it's a lifetime responsibility ang pagkakaroon ng anak. Ang trabaho, sige, good for a year, 3 months, 3 years, 10 years. 'Di ba? Pwede mong alisan kung ayaw mo na, kung pagod ka na. Pwede ka na mag-retire, pero ang pagiging ama ay hindi ka pwede mag-retire. Pwede lang kapag ka talaga tapos na rin ang hininga mo dito sa mundo. Yun, 'di ba? Tsaka buti na lang talaga, Popoy, no? Buti na lang talaga itong si Tatay Felix, sobrang bait. At talagang inalagaan niya at hindi niya pinabayaan yung Junana kay ni Jojo. Ano pangalan nun? Si AJ? EJ. Malinaw naman ang pagkakasabi ko ng EJ. Kahit naman si Tatay Felix, tinatawag na EJ. Hindi kasi dito sa comment section rin, may nagsasabi rin na AJ. May sabi AJ. Oo, si Sergio yata yung kanina. Ayun. Alam mo, ang wini-wish ko lang talaga, Popoy, itong si EJ, sana ang makita niya, ang ma-appreciate niya, yung pag-aalaga ng lolo niya. Sana hindi niya pagtuunan ng pansin yung pag-abandon sa kanya ng tatay niya. Yan. Kasi diba, yun yung nakakatakot na kapag ka naisip nung bata na, inabandon na ako, hindi ako kamahal-mahal, kulang yung pagkatao ko kasi wala yung nanay ko, wala yung tatay ko, tapos doon na makakaisip ng hindi magaganda, doon na magre-rebelde. Sana hindi mapunta sa ganun si EJ. And so far nagpapasalamat ako at maayos na bata itong si EJ. No? Oo nga. Hindi nakakatuwa yung mga ganyan mga bata, ha? Yung ganyan mga tao, Bea. Oo,
hindi nagpa-apekto dun sa sama ng ugali ng tatay niya at na-appreciate ng bonggang-bongga yung kanyang lolo. Actually, kahit sige silang dalawa lang, sapat na, masaya na. Oo, sige, hayaan niyo na si Jojo. Wag na pag-aksaya ng panahon. Yung mga ganyang klaseng tao, kung babalik yan, oo, sige. Pero alam mo yun, maganda yung mag-focus kayo sa magandang relationship yung dalawang mga maglolo kasi we never know. Baka mapahamak itong si Jojo, pwedeng makulong, o di naman kaya, I don't know, mas worse pa dun, kayong dalawa lang talaga, Felix and EJ, ang magiging magkasama hanggang sa tumanda at lumaki itong si EJ. At kung si EJ man po po'y nanunood, nako EJ, utang na loob, huwag ka magbabago ha. Kung magbabago ka man, for the better. At wag mong kakalimutan yung Lolo Felix mo. Alagaan mo talaga yung Lolo Felix mo. Kasi hindi madaling maging magulang lalo't mag-isa. At hindi lang siya naging magulang isang beses, Popoy, naging 2 beses. Dalawa, times 2. Kaya, alam mo, kay EJ. Alam mo, itong sinabi nga ni Tatay Felix nung huli na iba yung saya na iba yung pagmamahal na ibinibigay mo sa anak. Iba rin kapag ka doon na sa apo. 'Di ba? Mas mahal daw ang mga apo. Meron akong nakausap just recently na tungkol diyan sa mga 'yan. Sabi nila, sabi ko, totoo po ba? Sabi ko, totoo ho ba na mas mahal ang mga apo kaysa sa mga anak? Sabi, alam mo, ano lang yan, kantsawan lang yan. Of course, mahal natin yung mga anak natin. Sa atin talaga galing yun. And yung mga apo natin, mas mahal din natin. Kasi kumbaga, it's a blessing na abutin mo na magkaroon ka pa ng apo. 'Di ba? Ayan, pero ang nakakatuwa sa pagkakaroon daw ng apo, kaya talaga naman ang energy ng mga lolo at ng mga lola pagka may apo, parang mas nadodoble, para silang mas maliliksi. Kasi doon lang daw sila mapapagod kapag ka nandyan yung apo. At the end of the day, sabi, sige na, balik na. Pagkapagod na raw sila, sige na, balik na kayo sa mga magulang nyo. Doon na kayo. Hindi raw katulad dati na yung mga anak mo, sisilipin mo pa sa kwarto nila kung may sarili silang kwarto. Titignan mo, nilalamok ba? Titignan mo, kumain ka na ba? Oy, matulog na kayo. Huwag nang magpupuyat. Ganun. Kaya sabi niya, kaya ibang energy ng mga lolo, ng mga lola, pagdating sa mga apo, kasi talagang buhos kami energy nandiyan ng mga apo. Sige, go tayo. But at the end of the day, balik na kayo sa magulang nyo, papahinga na rin kami. Alam mo, totoo yan. Magandang analysis, Kasi mapapansin mo, yung mga lolo't lola, pang hanggang saya lang yan. Pero kapag ka nag-iyakan na, kapag ka nag-meltdown na, tawagin ng nanay, tawagin ng tatay. Pero alam yung anak mo, halika rito. Pero alam mo, kung anong theory ko dyan, kung bakit yung mga lolo sinasabi nila mas mahal ang mga apo. Kasi, sila bilang magulang, nakita na nila yung ugali ng mga junanaking nila. Alam mo yun, nangunsumi na sila, parang napuisit na sila, nabuhos na nila lahat ng pasensya nila, nakita nila yung kasamaan ng ugali ng anak nila kung meron man. Kaya alam mo, pero pagdating sa apo, syempre yung mga apo mabait din yan sa masama lang yung apo dun sa magulang nila, sa sarili nilang magulang. Pero pagdating sa lolo't lola, ang babait na mga yan, aminin mo. So, nagsama yung dalawa. Diba? Yung mga lolo't lola at yung yung apo, silang dalawa, grupo masaya. Yung magulang nasa gitna, yun yung naghihirap. Oo, ayoko na lang mag-tag ng mga anak ha, ng mga pangalan ng mga anak ha, na kapag kasi daddy, nakalika nga rito, bakit? Wait lang, ganyan. Pero kapag ka sinabi ng lolo nila, ng papa, ng mama, opo. Tapos sabi ko, ba't ako hindi nyo mapo minsan? Pinapaalala ko pa. Diba? Di ko ma-explain. Ba't ganito itong mga bata? Alam kasi nila na kapag ka mabait sila, may premyo, may prize, o ipapasyal, bibilan ng ganito, ganyan. Pag tayo kinalola. Pag naging mabait sa atin, buti naman, naging mabait ka. Oo. Hindi, tsaka ako iba. Ako iba, Bea. Ibang appreciation ko sa mga anak ko. Halimbawa, nautusan ko yung pangalawa ko, si Athena. Nak, maghugas ka ng mga plato. Ganyan, mautusan mo siya. Hindi niya pinag-iigi. Matalino, parang tatay. Hindi niya pinag-iigi ang paghugas ng plato. Kasi kapag ka na-impress ako na ang bilis at malinis yung paghugas ng plato, sige na ka, bukas ulit ha. Hindi, bukas ulit. Siya na yung Kaya hindi niya yata ginagalingan. Akala niya, hindi ko naiisip yun. I'm sorry, naiisip ko yun.
Kasi di ba pagka ginalingan mo sa isang bagay, o sige ikaw na laging ganyan. Ginalingan mong kumanta, ikaw lagi ang pakakantahin. Ikaw ang magaling maghugas ng plato. Ikaw lagi maghuhugas ng plato. Matalinong bata. Matalinong bata. Matalino. Oo. Nakakatuwa. Panganay ko, nak, magwalis ka nga dyan sa ano. Dodi mo magwalis. Yan tayo eh. Pero pagka meron naka-ready na pansit canton dyan, walang kukuha niyan. Pakiwalis muna dyan sa labas. Ang gagaling magwalis. Ang gagaling. Ang galing. Gusto. Alam mo yung mga dahon na nalaglag sa puno? Simot lahat. Simot lahat. Nagulat pa nga ako nung nakaraan dahil pati yung mga dahon sa puno. Wala na. Hoy! Hindi pa nalalaglag. Huwag mo naman munang... sa atin naman... Advance mag-isip. Advance. Galing. Sabi, Daddy, mana ako sa'yo eh. Alam ko naman babagsak din yung mga yan eh. Hinahan ko na. Diba, At yun yung anak ko, si AJ yun. Pilosopo rin. Pilosopo. Ang galing nga naman talaga. Alam mo, I am looking forward to those kind of situations, Popoy. Kapag yung junanakay ko na mauutusan ko na ng bonggang-bongga. Actually, ngayon pa lang, tigas na ng ulo eh, no? Sarap kurutin din minsan tong junanakay ko eh. Si Elise. Si Elise, ano pa yan? Yan, mauuto-uto mo pa. 'Di ba? Mga bata mauuto pa. Ayan, pero kapag ka medyo talaga kailangan talaga hindi lang mauto mautusan na. Ganun dapat ang mga bata. You take time to give them responsibilities. 'Di ba? Bigyan mo sila ng responsibilidad na sa ganitong oras ay kailangan ginagawa mo na to sa ganitong oras, sa kagising na, sa ganitong lugar, kailangan malinis. Alam niyo yun, sa loob ng bahay, ganyan. Para pagka sila na sa sarili nila, makakatayo sila, hindi nakakahiya sa ibang mga tao. Diba? Actually. Eto, basahin lang natin ang ilan sa mga, komento. Excuse me, habang napadighay ako. Sabi ni Annabel de la Peña, wala talagang kasiguraduhan ang pagpapalaki sa anak. Kahit anong ganda ng pagpapalaki mo, may lumalabas pa ring anak na swail at pasaway katulad ni Tatay Felix. Ayan, nagkaroon ng anak na si Jojo. Eto naman sabi niya, seryo, sana wag hintayin ni Jojo na may isang hindi magandang pangyayari sa pamilya nila para magising siya sa katotohanan para magbago. Pero alam mo, may mga tao din seryo, Popoy, no, na kahit may nangyari na, wala pa rin talaga pake. Text lang, uy, kamusta? Sige. Ganun lang. Pero nga ng may 500 ka ba dyan? May nangyari na, umutong pa. Diba? Yung mga ganyan. Ayan, si Marvin. Si Marvin, sabi niya, nakaka-inspire ang kwento mo, Tatay Felix. Minsan talaga, pag hindi ka sinuwerte sa anak mo, pwede ka pa rin swertehin sa ibang anak mo, sa ibang pamilya. Ewan ko sa iyo. Yan na naman, Marvin. Excuse me. Wala in fairness kay Tatay Felix, in fairness to Tatay Felix, wala siyang ibang pamilya. Diba? Pero kumbaga, naituring niya yung kanyang apo bilang sarili niya na rin talagang anak. Yun. Diba? Sabi niya, Abigail Enriquez, walang dapat sisihin, talagang black sheep yang si Jojo. Actually. Sagad, hanggang buto yan eh. Actually. Tama ba to? Pahabol ni isa pang sinabi ni Abigail, pwede kang makasuhan ng abandonment plus hindi ka susustento sa anak mo. Pwede ba yun? May kaso bang ganun? Abandonment? Meron. Oo, pagtakas sa responsibilidad. Sa junanaki. Pwede yan. Mga silip nga yan. Charot. Sa pang inyong mga comments, si Rina Gabutan na inspire sa kwento bilang isa rin siyang magulang. O, diba? Ang dami nakakatakot na pwedeng mangyari, no, Rina? Sa junanaki mo. Yan. Ano to? Anong sabi ni Sir McCoy? May input. Chika. Reckless imprudence resulting to multiple emotional damage. Chos. Alam mo, Makoy, may kuryente na ba kayo? At chimichika. Ganado na ulit. Oo.
Chika-chika ka dyan, ha? Tanong, may kuryente na ba kayo dyan sa Bulacan? Chika ka ng chika No. dyan. Ay nako. Pero maraming salamat po sa maraming mga nag-share sa ating story for today. Ito nga po yung post Father's Day natin, special naman, 'di ba? Na inihahandog para sa mga ama ng tahanan, haligi ng tahanan. Nagpapaalala sa atin na manatili po kayong matatag, 'di ba? Matibay at maasahan sa maraming mga responsibilidad. 'Di ba katulad ko, ako na-inspire ako sa katulad ni Tatay Felix dahil aaminin ko, Bea, yung ginawa niya para dun sa anak niyan si Jojo, hindi ko kaya 'yun. 'Di ba? Yung nag-security guard siya tapos bit-bit yung Bit-bit, anak. yung anjirap. Oo, sa imagination ko, sa ganung sitwasyon, parang hindi ko kakayanin 'yun. Pero alam mo kapag ka nandyan na, kakayanin mo nang dahil sa pagmamahal. 'Di ba? Nang dahil sa pagmamahal. Ang dami na naming pinagdaanan din ng mga anak ko, ng 3 mga anak ko, no, lalo na yung panganay ko, marami masyadong eksena si AJ. Oo. Hindi, pero no joke na bagok yung ulo ng anak ko. Isa yun sa nakakangatog, nakakahilo, na ang sakit sa ulo na experience bilang isang tatay. Stress level mo. Iba yun. Oo, batang-bata yun. Ay, nako. Ayan, buti na lamang talaga ay hindi. Pero dyan nga minsan sumusundot yung, alam mo yung ingat na ingat ka sa kanya. Pero ngayon, syempre, binatilyo na. May iba ng mga Sabi ko, nakalika nga rito. Bakit ba, Daddy? Ba't ba lagi mainit ulo mo? Sabi ko, alam ko yung anak kong babae, yun ang magkakaroon ng menstruation. Pero bakit parang ikaw? Alam mo, nakakunot ng gano'n. Bakit po, Daddy? Tinawag lang kita. Kasi ako parang gusto ko lang yakapin. Dito na ako. Pakis naman. 14 years old. Sabi ko nga, kasing tangkad ko. Pero, ganun ganun ako lumaki. Ganun ako pinalaki. So, but you just don't expect. Ito naman yun. Ito naman para sa isang magulang rin na katulad ko at para sa iba mga nakikinig. We just don't expect na yung mga anak natin ay magiging katulad natin. Just let them be. Diba? Let them be themselves. Diba? Kung papaano sila. Basta, syempre, merong guidance galing sa atin. Oo naman. Oo. Yun nga yung sabi ko kanina, dapat ang paalaala natin ay hindi sila yung pinakamagaling, pinakamabilis, pinakamalakas, pinakamatalino, No, wag nating ibigay sa kanila yung pressure na yun. Diba? Ang i-pressure natin sila kung papaano maging mabuting tao. Diba? Kung papaano maging mabuting makisama. Diba? Para kahit nga kako mahina ang utak mo, okay lang. Kasi maraming tutulong sa'yo kasi mabait ka. Kasi mabuti kang makipag-usap. Diba? Magalang. Diba? Hindi ko hinihingi yun. Oo. Sana yun yung matutunan ninyo. But of course, sabi ko nga, we don't expect na magiging replika natin sila dahil ibang tao rin ang mga anak natin sa atin. Dumaan lang sila sa atin. Diba, binigay na responsibilidad, pero hindi sila tayo. Ibang tao yung mga anak natin. Iba yung makakasama nila sa mga nakasama na natin noon. Iba yung magtuturo sa kanila sa mga, sa katulad mo na maraming pagkakaiba, but be there to guide them, not to control them. There's a big difference. Yun. Sana marami kayong natutunan dito sa aming pahabol na Father's Day special mga kamorkada. At syempre po, pasalamatan din natin muna yung mga dramatista natin. Ako, na-miss natin itong mga dramatista natin. Naggumanap para sa story natin for today. Maraming salamat si Jag Kamat na gumanap bilang Felix. Ayan. Nako, itong si Jojo, Dan Kaput yun. O si EJ, napakabait, Warly Alagaw. O Yula, ako pala yan. At si Manang Noemi, Kenneth Ansero, ang doktor na kalmado, si Chan Palma. At yung boss na akala ko lasinggero, mabait naman pala, Makoy Marcos. At syempre, nandyan yung teacher nating si Jamie Rubio. At ang nagsulat po ng storyang ito, maraming salamat sa iyo, Warly Alagaw. And of course, ang nag-edit, Jaco Loco. Ayan. Yeah. Thank you so much, Thank everyone. you. Ay! Bite ni Bossing.
Oh, bait ni Bo. Akala ko, manununtok kasi dinala yung anak Pero mabait naman pala Bait. At Sinwerte rin si syempre, Tatay Felix, no? Sa mga taon na kasalamuhan niya. buti na lang. No? Pero pag may bata kasi talagang involved po kahit na minsan talaga lalambot yung puso. No? Dapat naman. Dapat naman talaga. At mga kamorkada, syempre bukas, makakasama pa rin natin yung mga dramatista natin. At meron tayong Patikim Team. Ano nga ba mapapakinggan natin for tomorrow? Ngayong Webes sa Dear MOR. Pero somehow I understand. It's not your fault. Meron lang talaga akong mga bagay na kailangan na hindi kayang ibigay ng taong hindi nakakaintindi sa sitwasyon ko. Dear MOR. Ang gagaling. Galing. Ang gagaling. Okay. May lamok. Ang gagaling. Nakuha niyo pang pumasok sa eksena. Ha? Paalis na lang kami, ha? Ang gagaling. Mukhang mai-stress tayo bukas. Ang gagaling, ha? Anyway, yan po mga kamarkada, bukas magsama-sama po ulit tayo. And of course, Diyos ko, paabutin nyo hanggang Friday yung inyong yung inyong pagiging present dahil sa Friday meron tayong celebrity special kaya abangan niyo. Yan. Kaya naman, nako, sa oras nating 2:15, magpapaalam na po kami at magpapasalamat. At syempre, ako po si DJ Popoy, that's my Guapopoy. And of course, Gorgeous B, Bea po. At ang lagi naming paalaala ay stay safe, stay healthy, at kahit anong nga po mangyari mga ka-family, please, stay happy. Bye-bye!